Welcome to our church. Masaya po ba kayong lahat? Na-bless po ba kayo sa worship? Naramdaman niyo po ba ang presensya ng Panginoon? Sige po, before I share the word, let's pray. Lord Jesus, maraming salamat po sa patuloy mong ibinubuhos na pag-ibig mo sa bawat isa, Lord God. And today, Panginoon, we pray na buksan mo po yung langit, Panginoon. Ibuhos mo patuloy, Lord, yung pagbabago, yung pag-ibig, yung breakthrough na galing sa'yo. Holy Spirit, move in our hearts, O God. Lord, we need you, Panginoon. Dahil alam namin at ina-acknowledge namin, Lord God, na wala kaming kayang gawin kung wala ka sa buhay namin. Holy Spirit, we love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sa mga first time po na nandito, ako po pala si Pastor Tin. Are you ready for the word today? Okay, let's begin with reading Mark chapter 6, verses 35 to 44. Karamihan po sa atin ay alam na ang story na ito, pero mas maganda po na basahin natin directly from the Bible. Sabi dito, nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, "Liblib ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Paalisin na po ninyo ang mga tao upang makapunta sila sa mga karatignayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ito po yung time na maraming sumunod kay Jesus, nakinig ng word ni Jesus, and yet, nung time na to, malapit nang dumilim, so sabi ng mga alagad, kailangan pakainin yung mga tao, kailangan na silang pauwiin kasi hindi natin kaya. Napakainin ang mga to. Okay po ba? Nakakasunod pa po ba kayo? Next. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, "Bigyan ninyo sila ng makakain." Sumagot ang mga alagad, "Nais po ba ninyong bumili kami ng pagkain sa halagang 200 salaping pilak? Ilan ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, utos niya." Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Inutos ni Jesus sa mga alagad na paupuin ng pangkat-pangkat ang mga tao sa damuhan. Kaya't naupo ang mga tao ng tig-100 at tig-50 bawat grupo. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin niya ang 2 isda at pinamahagi rin nila. Ang lahat ay nakakain at nabusog. At nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na tinapay at isda, nakapuno pa sila ng 12 kaing. May 5,000 lalaki ang kumain ng tinapay. Dito po, part by part, pag-aralan po natin kung ano po ba yung message ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ready na po ba kayo? Unang bagay na manonotice po natin dito sa story na to ay nung pong ang Panginoong Jesus ay kinuha yung tinapay at isda at binless yung tinapay, nanalangin ng Panginoon, binless yung tinapay at isda. Alam natin yung story, nagmultiply, nakakain yung 5,000 men, hindi pa kabilang yung women at saka children. Nakuha po ba natin? So, ang estimate po, mga around 20,000 people were there na napakain, galing lamang sa 5 tinapay at 2 isda. Now, sa perspective natin, napaka-imposible nun. It takes a miracle to feed thousands of people. Tama po ba? Tapos ganun lang yung resources nila. Okay? And then, ang ginawa ng Panginoon nung ibinigay sa kanya yung tinapay at isda, ipinanalangin niya, ibinless niya yung pagkain. Ang tanong ko po sa inyo, nung po bang ipinalangin ng Panginoon, nung binless ng Panginoon yung tinapay at isda, nagmultiply ba agad-agad? Nagmultiply ba agad-agad? Hindi. Ayan. Matatalino talaga yung mga tao dito na may comprehension. Nabasa natin. Hindi agad-agad nagkaroon ng multiplication. Kailan nag-multiply? It wasn't until binrake ni Jesus. Kailangan niya munang i-break bago mag-multiply. Nakuha po ba natin?
He broke it, and when he started handling the broken pieces to his disciples, doon nangyari that they began to lose count. Nagmumultiply lang na nagmumultiply yung pagkain. Kada dinidistribute at binibreak ng Panginoon yung tinapay at isda. Anong matututunan natin dito? Isa sa mga bagay at pinaka-importanting lesson po sa buhay nating mga Christians, no, na matututunan natin out of this story is yung breakthrough po natin o yung mga pagpapala, mga answered prayers or mga ninanasa-nasa ng puso natin, ito po kadalasan ay mangyayari kapag tayo po ay binobroken ng Panginoon. Nakuha po ba natin? In English, our breakthrough is in our breaking. Kasi po, makikita natin doon that it wasn't until it was broken, kailangan munang i-break ng i-break, okay? Bago mag-multiply. Nakuha po ba natin? So, ibig sabihin, if we refuse to be broken, ayaw natin ng mga pagsubok, ayaw natin ng mga brokenness, I believe lahat naman tayo, mas gusto natin, masaya lang tayo eh. Tama ba? Pag tinanong ko kayo ngayon, gusto nyo bang magka-problema? Pero sa totoo lang, lahat tayo may problema. Gusto nyo bang dagdagan pa? Meron bang mga tao ditong walang problema? Taas kamay, pambihira, kakaibang tao yun. Mga hindi na mong problema. Lutang lang, tama ba? Andyan pa po ba kayo? Okay? Kapag po nire-refuse natin yung mga problema natin sa buhay o yung mga breakings natin sa buhay, and then, ibig sabihin no, nire-refuse din po natin yung mga blessings na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Gusto ko lang pong linawin, no? Kasi we're talking about blessings and breakthrough. Ang blessing po ay hindi lang material. Although lahat tayo gusto nating ma-bless materially, ayaw natin na namumroblema tayo financially, ayaw natin ng mga ganong problema. Tama ba? Ayaw natin na magkakasakit tayo. Ang gusto natin, blessing sa ating health, blessing sa family, blessing sa finances. At yun yung pinapanalangin natin sa Panginoon. Tama ba? But we have to understand na ang blessing po sa buhay natin ay hindi lang sa mga material things na matatamasa natin sa mundo. Ang pinakamatindi pong blessing na pwedeng i-pour out ng Panginoon sa buhay natin ay ang blessing natin spiritually. Ang ating spiritual growth. O yung paglagong spiritual na inilalaan ng banal na espiritu sa buhay natin as He continues to break us and to break us and to break us along the way. Hindi ba nararanasan natin na mas lumalago yung prayer life natin kapag may breakings? Tama ba? Mas lumalago yung faith natin kapag may breakings? Mas lumalago yung worship natin kapag may breakings. Hindi ba mas malalim ang pagpupuri kung nagde-decide ka na kahit may pinagdadaanan ka, magpupuri ka pa rin sa Panginoon? Kahit may luha pa, kahit masakit. Amen ba? Kasi madaling mag-praise kapag ang saya-saya eh. Natupad yung pangarap mo, na-invite mo yung pangarap mong ma-invite, maybe yung asawa mo o yung anak mo, tagal-tagal mo nang pinagpe-pray, magulang mo, nandito, sama-sama kayong nag-church, ang sarap mag-praise. Ang sarap sabihin sa Panginoon, salamat Panginoon, and praise God for that. Talaga namang He is worthy of our praise. Nakapasa ka sa exam, ang daming answered prayers, pero what if iniwan ka ng taong mahal mo? Makakapagpuri ka pa rin ba sa Panginoon? Alam niyo po ba na mas lumalalim yung spirituality natin during the times that we are broken? And we still decide to have faith. We still decide to worship. Tama po ba? Sabi po ng isang sikat na Hollywood actor, I wish all of you were famous, sikat kayong lahat, mayaman kayong lahat, nasa inyo na lahat ng material things, kilala kayo ng buong mundo, may kapangyarihan kayo. Ito po ay sikat na aktor at napakayaman. Ang nagsabi nito, andyan pa po ba kayo? Sabi niya, ang gusto ko, sana lang lahat kayo nararanasan nyo kung anong fame at yaman at lahat ng riches dito sa mundo na meron ako. Alam nyo po ba, nakakagulat yung sunod niyang sinabi? Tanungin nyo ako ano? Para malaman nyo na kapag nandito na kayo, there is nothing here.
Andyan pa po ba kayo? Nakuha niyo po yung sinabi niya? Nasa akin lahat ng yaman. Nasa akin lahat ng pangarap nyo. Lahat fame, sikat ako sa lahat. May kapangyarihan ako. But at the end of the day, there is nothing here. I wanna tell you something. Pwedeng pagpalain ka, ang dami mong kayamanan, lahat ng pangarap mo natutupad, pero kung wala si Kristo sa buhay mo, walang kwenta ang buhay ng tao. Amen? Only a relationship with Jesus would make our life count. And I believe, naniniwala ako personal standing ko, and I believe ito dapat yung pinaniniwalaan natin, no? Na walang kwenta yung buhay natin kung wala si Kristo sa buhay natin at sa puso natin. And one of the greatest, hindi lang one, it is the greatest blessing in my life to grow spiritually every day. To grow in my prayer life, to grow in my devotion to the Lord, to grow in my worship and praise to the Lord. May answered prayer, mag-worship ako. Walang answered prayer, puro unanswered prayer, mag-worship pa rin ako. Natupad yung pangarap ko, mag-worship ako. Kasi lahat ng glory ibibigay ko sa Panginoon dahil alam ko na kung ako lang, wala akong magagawa. Hindi natupad yung pangarap ko, magpupuri pa rin ako sa Panginoon. Because the greatest blessing in my life is the presence of Jesus, na kahit kailan, hindi niya ako iniwan at hindi niya ako pinabayaan. Amen? You know, it is the breakings of life that would produce the greatest breakthroughs of life. Amen ba? And as you see dun sa story, the more that Jesus was breaking the bread and the fish, the more they multiplied. So, ibig sabihin, the more na binebreak tayo ng Panginoon through those problems and trials, the more na magmumultiply yung buhay natin na pwede nating i-offer sa ibang tao at ma-reach out din sila at makilala din nila ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay natin. Alam niyo po ba, kapag ang church ay nag-stop sa evangelism, ang church pong iyon ay mamamatay. At alam ko na lahat po ng pinagdadaanan natin ay hindi walang kabuluhan. Ito po ay gagamitin ng Panginoon. He's breaking us so that we could offer a part of us to other people who need Jesus. Amen po ba? Alam nyo, hindi po sapat na ang buhay natin na hindi po nagagamit ng Diyos. Pwede pong tinanggap natin ang Panginoon as our personal Lord and Savior, but guess what? Kung meron ka talagang relasyon sa Panginoon, imposible na hindi ka lalago. Pag sinabi pong living thing, lumalago po yan. Okay, yung silya bang yan, lalago pa yan, lalaki pa yan? Hindi na, kasi hindi naman buhay yan eh. Plastic yan. Tingnan mo yung katabi mo, hindi naman plastic, di ba? Hindi tulad ng silya na inuupuan nyo. Hindi po yan living thing. Pero pag sinabing living thing, ang isang indication na nabubuhay pa yung tao ay may paglago. Ang tanong, meron po ba tayong paglagong espiritual? Hello? At imposible po na lumalago po tayo spiritually, and yet, hindi po natin nararamdaman kung ano yung puso ng Panginoon, kung ano po yung kagustuhan ng Panginoon na mag-reach out din po sa mga tao na wala pa po sa Kanya. Andyan pa po ba kayo? When God allows you to go through breakings, hindi po ito para sirain ang buhay natin. Hindi po ito para tayo ay i-destroy. Ito po ay para tayo ay lalo pang i-bless at magamit ng Panginoon for greater breakthroughs. Naniniwala po ba kayo? May tanong ako sa inyo. Nakapagpasalamat na po ba kayo sa Panginoon? Ang dahilan ng inyong pagpapasalamat ay lahat ng pagsubok. Madalas po kasi nagpapasalamat tayo kapag may masaya na nangyari. Lord, thank you sa pagkain. Ang sarap ng pagkain. Pero what if isang linggo na kayong diles?
Masarap yung diles kung hindi araw-araw, tama? Masarap yung sardinas kung hindi araw-araw, yung cravings lang. Pero what if isang taon na, siguro naman wala pa rin kayong sakit, baka naman magkasakit kayo pag yun lagi. Tama ba? Nakapagpasalamat na po ba kayo sa Panginoon despite all the unanswered prayers? Nakapagpasalamat na po ba kayo sa Panginoon kung iniwan kayo ng taong mahal nyo? At sinabi nyo, Lord, buti na lang, at least bago kami ikasal, iniligtas mo ko sa maling tao. Andyan pa ba kayo? Parang may kilala akong ganda, joke lang. Taas kamay nang iniligtas sa maling tao! Si DP, pinakauna nagtaas ng kamay. Ilan? Ang dami nun. Okay? Alam niyo po ba na pag binabreak tayo ng Panginoon, hindi po tayo pinapatay ng Panginoon na, gusto ko lang naman kasi talaga mamatay. Ay, hindi po masama ang Panginoon. Amen ba? In fact, kapag po tayo ay binibreak ng Panginoon, the greater the breakings, the greater the blessings. Yun po yung totoo. Nakapagpasalamat na po ba kayo sa Panginoon sa mga panahon na na-reject kayo? Na-reject kayo ng job na pinapangarap nyo, hindi tatawagan ka daw, pero 10 taon na hindi ka pa rin tinatawagan. Rejection. Na-reject kayo ng mga taong mahal nyo. Tapos sasabihin mo sa Panginoon, Lord, thank you po. Kasi kahit na-reject po ako ng tatay ko, hindi po ko kinilala. Maybe may mga ganong story. Pero andyan ka. You are my loving Father and you are more than enough. Amen? Na yung puso natin nagpapasalamat sa Panginoon despite everything. Every time po na nadi-disappoint tayo. Okay, tingnan nyo nga yung katabi nyo, yung iba pointed nose, yung iba disappointed. Hindi, iba yon. Okay, every time na nadi-disappoint tayo, hindi natupad yung mga pinapanalangin natin. Every time na ang sagot sa'yo ng Panginoon ay tumataginting na no. Lord, gustong-gusto ko talaga to. Tapos sabi ng Lord, no. Nakasagot na ba ng ganun sa inyo ang Lord? O laging yes? Sana all. May mga sagot ang Panginoon, 3 yan eh. Yes, no, tsaka wait. Tama ba? Pero may mga times na ang sagot talaga ng Panginoon ay no. Pag ganon, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil every time He says no, nililigtas niya tayo sa maling tao, maling bagay, at maling sitwasyon na hindi natin dapat pinagdadaanan. Amen? Ito mahirap. Nakapagpasalamat ka na ba sa Panginoon pag broken-hearted ka? Sino dito nakaranas ng mabasted? Uy, may magtataas ng kamay dyan. Okay? Mga broken-hearted dyan. Yung iba kasi pag nabasted, nagbabackslide. Required ba yun? Wala pa naman akong kilala sa mga ngayon, lalo na yung isa sa mga tropa ko na lahat na bumasted. Strong pa rin kay Lord. Yung tropa ko yun eh. Langang grabe, kitang-kita ko yung pagmamahal niya sa Panginoon. Pag nag-worship yun, luluhod pa. Kahit nakailang busted na. Andyan, ba't kayo nag-chismisan dyan? Lagi kayong may iniisip na tao pag may sinasabi ako kahit wala naman. Andyan pa ba kayo? Okay? Kapag broken-hearted, mas mahirap eh. Hindi lang naman to sa boyfriend, girlfriend ha. Pwede rin tong broken families, may nangyaring problema sa pamilya. And minsan kasi, yung mga ganon, it's out of our control. Tama? Halimbawa, anak kayo, may ginawang kalokohan ng tatay nyo, anong gagawin nyo? Lalo na kung ang tanda-tanda na nun, di naman talaga nakikinig, wala ka na talaga magawa kung di manalangin, tama ba? Tama po ba? And sometimes, all you need to do is to kneel down at the feet of Jesus and cry out and say, Lord, mahal pa rin kita. I trust you still. Amen? Sa mga pag-asa na natunaw at hindi natupad, sa pag-asang makakagraduate ka, sa pag-asang bukas, huhupadin ang bagyo,
ng buhay nyo. Pero minsan, pakiramdam mo parang nanatili na lang siyang pag-asa. Pero alam niyo po ba yung pangako ng Panginoon? Yes, in this world we will have troubles. But Jesus says, take heart, I have overcome the world. Amen? The greatest breakthroughs come out of the hardest breakings. That's why, kapag meron po tayong pinagdadaanan ng mga masasakit, malulungkot na bagay, hindi po tayo madi-discourage kasi we have and we understand that God is allowing us to go through these things dahil meron siyang magandang plano sa buhay natin. Lalo kayong matakot pag wala kayong pinagdadaanan. Kasi pag wala kayong pinagdadaanan, ano yun, napagod na. Tandaan nyo lagi man nating naririnig to, kaya ka may pinagdadaanan kasi may patutunguhan ka. Kaya ka may pinagdadaanan kasi may mas magandang plano sa'yo ang Panginoon. And this problem, kung anong meron ka ngayon, this will not end your life. Amen? We will keep on worshiping Jesus until He comes back for the church. Amen? Pangalawa po, alam ng Panginoon, pangalawa na matututunan natin dito sa story, alam po ng Panginoon yung exact number ng people na nandun. Tayo, hindi natin alam. Sabi lang 5,000 men na malalakas kumain. Of course, kasi mga naglalakad yung mga yon. Mga construction worker nga lang, lalakas kumain. Tama? Eto, 5,000 men. Kayo hubang mga lalaki, malakas huba kayong kumain? Walang umaamin. Tapos, may women pa at may children pa. Hoy mga babae, huwag kayong magpanggap. Minsan kaing construction worker at mandirigma din kayo. Tama? Hindi kayo aamin. Huwag naman sana magkatotoo yung liars go to church, ano? Okay? Lalo na pagpagod, minsan deserve natin yan. Tama ba? Okay, lalo na pag may okasyon. Huwag lang sosobra. Huwag lang, alam nga naman, senior na kayo, taba pa ng baboy yung tinitira nyo. Tama ba? Okay? Alam ni Jesus yung exact number. At alam niya rin kung gaanong kalakas kumain yung mga taong nandun. Kung gaanong karaming tinapay at isda dapat yung imumultiply niya. Alam niya lahat yon. Okay? But listen to this. He purposefully provided some leftovers. Di ba sabi doon, nung napakain na yung 5,000 men, plus the children and the women, okay, mga around 20,000 people nga daw yun, may natira. Ang sabi sa Bible, ang natira daw ay 12 basketfuls of leftovers. O kaing. Gaano po bang kalaki yung kaing? Di ba yung mga magsasaka nung araw, meron silang mga kaing? O sa English, basketfuls. Okay? Ang ibig sabihin po nun, dito po kasi nung panahong ito ay parang nasubok yung mga alagad sa kanilang pananampalataya. Nung nakita nila yung 20,000 people, hindi kaya, pauwiin na lang. Pero ipinakita ng Panginoon that He could provide, that He could do miracles, that nothing is impossible for Him. Tama po ba? And at the end of the story, meron pong natirang 12 kaing para sa 12 disciples. Andyan pa po ba kayo? Ang ibig sabihin nun, ang desire po ng Panginoon sa atin, kapag po dumadaan tayo sa mga pagsubok at napagtagumpayan po natin, yung mga testing sa buhay natin, yung mga bagyo, mga pagsubok sa buhay natin, hindi po dinidesire ng Panginoon na pagkatapos nun, ubus na ubus tayo. Yung tipong para kang si Catherine Bernardo, ang kanta mo na lang sa buhay, pagod na pagod na pagod na pagod. Napakinggan nyo na ba yun? Napakinggan nyo na yun, na sinasayaw ni pagod na pagod. Magod na pagod na ako. Nasabi nyo na ba to? Ubos na 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 ubos. Tapos nag-bowling ka na. Ubos ka na sa lahat. Hindi ko po minamaliit ang mga pinagdadaanan ng bawat isa. Alam ko po na lahat tayo ay may pinagdadaanan that sometimes ang pakiramdam natin, it's beyond our ability to endure. Tama? Hello, andyan pa po ba kayo?
At pagkatapos nun, naranasan nyo na po ba na pagkatapos ng pakiramdam mo, ubos na ubos ka lang? Dami kong pinagdaanan, wala na, ubos na ako. Pagod na ako. Para kang si Catherine Bernardo dun sa movie na The House of Us. Okay? And hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Kasi ang gusto po ng Panginoon, kapag dumaan po tayo sa pagsubok, meron po tayong leftover. O meron po tayong makukuha out of those problems and trials. At galing dun sa makukuha natin, tayo po ay makakapagbigay pa. Dahil po ang nakuha natin dun sa trials na yon, pressed down, shaken together, running over. We don't have enough room para po makontain kung ano yung blessings and teachings and spiritual growth na nakuha natin out of those problems. And maybe, kung ano po man po yung pinagdadaanan nyo ngayon, ito po yung greatest na pinakamagandang paraan ng Panginoon para makuha yung spiritual growth na dinidesire niya sa bawat isa sa inyo. Wala pong training na madali. Pag po tayo ay tinetrain ng Panginoon, ini-strengthen yung spiritual muscle, kahit nga po physical muscle, kapag po kayo ay nag-gym, kinabukasan halos hindi ka makabangon sa sobrang sakit. Hindi naman ako nakapag-gym, pero nagwo-workout ako sa bahay. Dahil gusto kong maging healthy. Kalabaw lang ang tumatanda. Gusto ko, kahit na senior na ako, ano pa ako, strong pa rin. Kaya ko pa rin mag-hike. Okay? So, nung magsisimula po ako mag-workout, pagkatapos nun, mga ilang years ago na po yun, halos hindi ko mailakad yung paa ko, hindi ko maiangat yung, siguro hindi kasi ako marunong, wala naman akong trainer, nag-YouTube lang ako. Tapos ginaya ko lahat. Tapos pagkatapos nun, parang, ang sakit, hindi to madali. Pero you know what? Anong kailangan mong gawin para mawala yung pain ng muscle na yon? You won't believe. Ang kailangan mong gawin, ulitin mo yung workout. Hanggang sa masanay yung muscle mo sa weight ng workout na ginagawa mo at saka mo i-increase ulit. Nakuha natin? Hindi nyo na itatanong. Conservative ako, hindi ako nagsuswimsuit eh. Pero hindi nyo na itatanong. Kaya ganito, nag-workout ho tayo. Pero ngayon, tinatamad na ako. Pero salamat sa Diyos, hindi naman nawawala pa yung ating figure. Pero yun, ito po yun, no? Ayaw ng Panginoon na pagkatapos, ubos na ubos ka, yung spiritual muscle mo, hindi na strengthen. Ang ibig sabihin lang nun, kailangan pa nating i-desire na mas mag-grow pa tayo sa spirituality natin. Pero sabi dun sa Mark chapter 6, verse 52, dito po ako magpo-focus sa part na to. For they considered not the miracle of the loaves, for their heart was hardened. Could it be that intentionally, iniwan ng Panginoon at nag-provide ng Panginoon ng 12 kaing na leftover so that they would be reminded of the miracle na na-witness nila bago nila ma-encounter yung storm? Sa tingin nyo intentional yon, mag-iiwan ako ng leftover at dala-dala nila yung leftover dun sa boat. Para sana, pag na-encounter nila yung storm at makita nila yung leftover, maalala nila na dakila ang Panginoon, na hindi sila dapat matakot. Amen ba? He did not want them to forget that He is faithful, that He can do it, that He can make a way. Guess what? Isa pong practical na advice ko sa inyo, if you're gonna survive the storms of life, kailangan po wala tayong spiritual amnesia. If you're gonna survive the storms of life, we have to constantly remember all the miracles that Jesus did in the past for our lives. Halimbawa, may sakit kang pinagdaanan ngayon, naalala mo, pinagaling na ako noon ng Panginoon. Papagalingin niya ako ngayon. We respect the doctors, but they do not have the last say.
Jesus is our healer. Amen? Nag-provide ng Panginoon noon. Nung nangailangan yung buong pamilya ko, ngayon nangangailangan na naman ako, magpo-provide ang Panginoon ngayon. Because He is the same yesterday, today, and forever. Remember kung paano Kanya iniligtas? Kung paano Kanya iniahon sa putikan, sa buhay na punong-puno ng kalungkutan bago mo siya makilala? Kung paano Kanya iniligtas sa broken relationships? Remember. Amen? And kung meron po kayong dapat maalala ngayon, ang gustong sabihin po sa inyo ng Panginoon, I never failed you before, and I wanna tell you, matindi man ang pinagdadaanan mong pagsubok ngayon, sabi ni Jesus, I will not fail you now. I will not fail you now. Amen? Dito na po ako magtatapos. Sabi ko po sa inyo, kaya po tayo may pinagdadaanan ng mga breakings para pag na-break tayo na na-break, magamit tayo ng Panginoon to give ourselves to the lost, to other people. Kasi sa totoo lang po, napakadami na pong nagdanak ng dugo. Mula pa sa panahon ng mga propeta, nung unang panahon, hanggang ngayon, ng mga missionaries po na pinapatay sa iba't ibang parte ng mundo. Tayo po, hindi naman po tayo nire-require mamatay dito sa Pilipinas. Wala naman pong tututok ng baril sa inyo kapag po kayo ay nag-worship at nagsabi na, precious, deny Jesus. Walang ganon. Tayo po ay nasa free country. Napaka-bless po natin dahil malaya po tayong nakakapagpuri sa Panginoon. Amen? But, listen to this, hindi po tayo nire-require o wala po tayong threat ng kamatayan dito sa Pilipinas. Pero, sana po, mag-decide tayo na mabubuhay tayo. Hindi po tayo mamamatay, mabubuhay po tayo para ibigay ang buhay at ipagamit ang buhay natin sa Panginoon. Amen? Yung pong nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda, siya po ay batang maliit. Kung manonotice nyo po dun sa story, ang binilang lang po dun sa 5,000 ay men. Ang mga babae po, mga eabab, tsaka mga bata, hindi po binilang. Tawa ng tawa itong mga Gen Z. Hindi po binilang. So kung iisipin mo, parang pagtitingnan ko yung sarili ko, parang hindi naman ako counted dito sa mundo. Buti sana kung kasing talino ako ni Ate Liza. O, diba? Buti sana kung kasing ganda ako ni Ate Liza. Wala na nga kulang sa buhay niyan eh. Lahat nasa kanya na, maganda, matalino, anointed. Naku, maililibre ako nito. Ang ganda kasi nung regalo mo sa akin, kaya kita napupuri dito. Okay? Tapos yun nga, parang maiisip mo na, hindi ko kayang magpagamit kay Lord. Ang dami kong weaknesses. Hindi ako tulad ni Marlene o na kahit siya ay isang tita na ina. Ang cute. Talagang nagpapagamit kay Lord. Hindi ko kaya yung mga ginagawa nyo o kaya naman matanda na ako. Hindi na ako para dyan. O kaya bata pa ako. Hindi pa ako para dyan. 14 pa nga lang ako eh. Ang ginamit ng Panginoon to feed the 5,000 ay isang offering ng isang batang maliit na lalaki. Are you getting this? Alam nyo, hindi magre-require ang Panginoon na wala sa inyo. But then again, no? Ang dami nang nagdanak ng dugo para sa gospel. Tayo, sana every piece of our lives, kahit 5 tinapay lang yan, kahit 2 isda lang yan, kahit 2 paa, na kahit walang pamasahe, pupunta ako sa church, magwo-worship ako, i-offer ko yung buhay ko sa Panginoon. Then we will give everything to the Lord. Siguro nga hindi ka kasing yaman ng iba, or hindi ka kasing talino ni Ate Liza, o kasing ganda ni Ate Liza. Siguro nga, pag kino-compare, wag mo kasing i-compare ang sarili mo sa iba, maling-mali yun. Pero siguro nga, naiisip mo na, I don't have what it takes. Alam nyo, buong buhay ko, akala ko, hindi ko rin kayang mag-preach.
Dahil nga ho, kung kilala nyo ako, napaka-introvert kong tao. Hindi lang halata. Kasi nga, nababago tayo ng Panginoon araw-araw. Si Ate Liza, yan ang halatang introvert. Di talaga nagsasalita yan. Alam nga, nakaganyan lang yan, lagi nakadress. Noong nagcha-church, 13 years old siya noon eh. Dalaga na siya, tas mga bata kami. Nagcha-church siya sa ALCC. Kami nila Cheche, nasa Bayabasan. Si Ate Liza, hindi namin siya barkada eh. Kasi nga aga niya nagdalaga. Nasa church na agad siya nakikinig, tas hindi siya nagsasalita. Tapos hindi mo talaga akalain na magsasalita siya. Para talaga siyang hindi nagsasalita at all. Tapos walang reaksyon yung mukha pag kinausap mo. Wala talaga. Blanco. Salamat nga sa Diyos, nagre-reply na yan ngayon eh. Pag chinat niyo siya, magre-reply yan. Yung emoticon na pray. effort na siya nun. Pero you know what? Yung mga tao na tinitingnan ng mundo na parang hindi kabilang. Yung tinitingnan ng mundo na mas mababa. Yung tinitingnan ng mundo na hindi ka gamit-gamit sa ubasan ng Diyos, guess what? Yun yung mga tao na ginagamit ng Panginoon. Matanda ka na? Marami rin pong mga senior citizen na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. What if ikaw ang gagamitin ng Lord? Mas masarap nga po siguro na kayo-kayo, mga senior citizen, wala na po kayong trabaho, anytime pwede po kayong halimbawa, mag-gather tayo sa bahay ni sister ganito, magpapansit lang kayo. Kami kasi hindi pa namin na-enjoy yun eh. Magluluto kami ng pansit. Mamumundok ho kami. Yun ang na-enjoy namin. O magwo-walkathon kami, maglalakad kami ng mahaba, tapos iinom ng buko juice. Pag may nadaanan. Pero yung mga senior, dito tayo sa bahay ni ganito, tayo. Ay, yung iba sa inyo, galing-galing magluto. Paggamit nyo sa Lord. Amen? Hindi po magre-require ang Panginoon sa inyo ng bagay na wala sa inyo. Yung iba, ang dami-dami mong talent, nangyari. Eto nga, tanda-tanda na, siya pa rin ang gitarista dito. Buti na lang may nag-arise na bata. Yung drummer nga ho natin, hindi dapat mapapalitan kung hindi nagkasakit. Kasi tumatanda na rin eh. Nagkasakit na yung likod, pinagbawalan na ng doktor. Thank you, Lord! Andito si Raven, isa sa aking pinaka-paboritong tao sa buong mundo. At paborito rin ni Ruthie. Ito nga ang asawa ko, minsan magpipreach pa, siya rin ang bahista. Yung talent na binigay sa'yo ng Panginoon, bakit ayaw mong ipagamit sa Panginoon? You know, ito po ay isang bagay na kung talagang lumalago ka sa relasyon ng Panginoon, ang buhay ay hindi lang trabaho, hindi lang pag-aaral, hindi lang pagtupad ng mga pangarap. Dahil first of all, ang pinakaunang pangarap natin dapat ay maglingkod sa Diyos. At pagdating ng panahon, i-receive yung reward na ibibigay sa atin when we get to heaven. Because Jesus will come for us. Anong ipepresent mo sa Lord? Mga awards mo? Mga medal mo? CEO ka ng company? Pinakamagaling ka na engineer sa buong mundo? They mean nothing kung hindi mo yun gagawin para sa glory ng Panginoon. Amen? Napakadaming talents dito sa church. Hindi lang sa music. Mga nanay na magaling magluto, mga tatay na mga talent nyo. Magaling sumayaw. Kita nyo dito, nagpo-prod na yung mga tatay. Nasa na po? Bakit hindi po natin magawang ialay ang lahat sa Panginoon? Darating ang panahon, marirealize nyo yung sinasabi ko pagkaharap nyo na si Lord sa judgment seat, na lahat ng awards dito sa mundo, lahat ng yaman dito sa mundo, they mean nothing. We have to serve the Lord. Amen? Alam nyo po, sabi ni Pastor Jensen Franklin, isa po to sa
lagi kong pinapakinggan na preacher. I have never heard a preacher that touched my heart kung hindi siya dumaan sa mga pinakamatinding breaking process. Naintindihan niyo po ba? Because the reality is, you cannot feed the people the bread of life without going through brokenness again and again and again. You have to be broken to be used by God. You think kapag sinabi mo sa Lord, Lord, gamitin mo ako, bibigyan ka niya ng suit at saka microphone, o sige nga, rap, mag-preach ka na, kasi nag-pray ka. No! Kapag sinabi mo sa Panginoon, Lord, gamitin mo ako, He's gonna break you. Kasi magiging usable ka lang sa kingdom ng Panginoon kung ang puso mo laging basag. Kaya ngayon, kung matindi yung pinagdadaanan mo sa buhay, rejoice, magpasalamat ka sa Diyos. Ikaw, huwag ka nang tumingin sa katabi mo, ikaw ang gagamitin ng Panginoon for His kingdom to advance. Amen? Ikaw ang gagamitin ng Panginoon para masave yung family mo. Evangelize sa family mo. Magsimula ka sa family mo. Amen? And again, nandito ka ngayon, isang patunay na hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. Tayo po tayo lahat. I remember, one time, nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, actually, lagi ko naman itong pinagpe-pray, pero couple of years ago, parang intense yung prayer na yon. And I was telling God, Lord, use me even more. Gusto ko magpagamit sa'yo. Gusto ko na i-anoint mo ko. More than anointing, God, I want my life to be emptied for you. I want to go to different places, to reach out to people who don't know you yet. Alam niyo po ba kung anong nangyari pagkatapos ng prayer na yon? So tingin niyo po ba nakapag-travel ako para mag-preach? Nakapunta ako saan-saan para mag-preach. Ang nangyari po pagkatapos ng prayer na yon, tinubuan po ako ng maraming pigsa sa buong muka. Nung time na yon, hindi po ako makalabas ng bahay. Kahit makapag-sell sa mga campuses, yung dati ko pong mga LGs, in-endorse ko na po sa iba because I was so sick. Hindi lang po siya yung masakit po talaga siya physically, nagkapigsa na ba kayo? And Makate at the same time, and of course, pati self-image mo, affected. Iniisip ko, babalik pa ba ako sa dati? Ang tagal-tagal kong hindi nakatungtong dito. Makakapag-preach pa ba ako ulit? At the same time, naapektuhan din po yung boses ko kasi nagkaroon po ako ng bukol sa thyroid. So, paus na paus. Lagi. Kung noon, kahit maghapon ako mag-preach, kung saan-saan ako pumupunta, walang pahinga. Sa mga campuses, preach lang ako ng preach. Tapos bigla ako nagkasakit. Nag-pray lang naman ako na, Lord, gamitin mo pa ako. I thought kapag pinag-pray ko yon, mas maraming doors yung ma-open, pero hindi. Yung naging sagot ng Panginoon sa prayer ko, brokenness, sickness. And you know what? May time na hindi ko naiintindihan, bakit kailangan kong pagdaanan to? Nag-pray lang naman ako na gamitin mo ko. Ngayon, pag tumitingin ako sa salamin, hindi ko na nga ma-recognize yung itsura ko. Dahil wala na kayong makikitang muka. Wala na. As in. And you know what? I remember, alam ko lang sa sarili ko, Jesus was my only hope. During those times, isang buwan, na nasa kwarto lang ako, nag-church ako, pero hindi ako bumababa talaga. And then, nakamask lang ako, hindi ako nagtatanggal. Kasi, kahit nga ako, hindi ko masikmura yung itsura ko eh. Bakit nagkaganon? Anong nangyari? Nag-pray lang naman ako na gamitin mo ko. But, nung time na yon, ito po yung time na
ang nangyari sa buhay ko ay walang natira kundi kami na lang dalawa ni Lord. And guess what? To make the long story short, I wouldn't trade those days na nasa labas ako nag-share ng word. Noon wala akong nagagawa, wala akong ministry kahit isa. Ang meron lang ako, relasyon ko sa Panginoon. At doon ko na-appreciate ang lahat. Nung sinabi ko sa Lord, hindi ko alam kung gagaling pa ako. Kasi ang laki-laki na nagagastos ko sa dermatologist, sa mga gamot, para gumaling lang ako. Ang tagal-tagal na nito, hindi humuhupa, dumadami pa. Hindi ko alam kung gagaling pa ako. God, you are my only hope. At kung hindi mo man ako pagalingin, you will still find me worshiping. Kung hindi mo na ako magamit, mag-worship pa rin ako. Kung hindi na matupad lahat ng mga pangarap ko, mag-worship pa rin ako. Magmamahal pa rin ako sa'yo. And until now, I'm a living testimony that God is a healer. I don't wear makeup. I don't wear foundation. Pinagaling po ako ng Panginoon. Bumalik po sa dati yung balat ko. Nakakapag-preach na ulit ako. Nagagamit na ulit ako ng Panginoon. To go to different campuses, to preach the word again. Because He is a healer. Nothing is impossible. At alam ko lang sa sarili ko, kaya ko nasasabi sa inyong lahat ng kayamanan sa mundo, they mean nothing if you will not live for God. I was broken. That's why I could give my life. I could give a part of myself to other people who need Jesus. And the most powerful preachings were created during my time of isolation. Na walang iba, ako lang at saka si Lord. The most powerful songs that I've written, that we are singing in church, were written during the time of my isolation. Ako lang at saka si Lord. And I wouldn't trade that season for something else. That season, I knew Jesus is my only treasure. He is my God. He is my healer. He is my everything. And if everything will be taken away from me, if I have Jesus, I have everything. Right now, I challenge you, give your life to Jesus. Give your all. Lahat ng meron ka, wag mong ipagkait sa Panginoon because He is so much worthy of it all. Let's pray. God, nakikita mo po yung puso namin. Nakikita mo po yung desire naming lahat na papurihan ka. Nakikita mo po yung desire naming lahat na ibigay ang lahat sa iyo, Jesus. Lord, kung meron man pong mga tao ngayon na nag-aalinlangan para ialay ang lahat sa iyo, Lord, open their hearts. Lord, touch them right now. Let them be willing to give all they are to you, Jesus, because you are so much worthy. Lord, make this church, Lord, a church that is alive again, to reach out to the lost, to give their all for you. And if you're that person, you want to give all your talents to God. You want to give everything to the Lord. All you are to the Lord. I want you to lift your hands to God and begin to worship Him right now. It doesn't matter kung ano yung nakaraan mo. It doesn't matter kung hindi mo na ibigay sa Panginoon ang mga bagay na meron ka before. What matters is today, you are deciding, Jesus, I am giving it all to you because you are worthy of it all. Lord, we worship you. You see your church lifting up your name and worshiping you, Jesus.
Panginoon, magbukas ka ng mga opportunity para magamit ang mga anak mo sa ubasan mo. Right now, in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat sa ginawa mo ngayon. Mahal na mahal ka namin, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord. And if you're that person, gusto mong tanggapin si Jesus as your personal Lord and Savior, maybe hindi mo pa siya kilala before, and right now, gusto mong sabihin sa Lord, Lord, I want that life. Gusto ko yung buhay na may kapayapaan at alam ko, sa'yo ko lang yan matatamasa. And you wanna give your life. It's the greatest decision that you could ever make, online man or physical. I want you to follow me in this simple prayer. Let's pray, Lord Jesus. Magmula ngayon, pinapapasok kita sa puso ko, sa buhay ko, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. At magmula ngayon, Panginoon, ang buhay ko ay para lamang sa'yo. I love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you po.